Kumuha po tayo ng update sa grass fire sa Mount Binatac. Makakausap natin sa linya ng telepono si Fire Officer 2 Maria Edisa Reyes, Ground Commander ng Bureau of Fire Protection sa Sablayan Occidental, Mindoro. Magandang gabi po ma'am, si Dominic Almelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Yes sir, good evening po. Magandang gabi po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay po ng yung programa po. Ma'am, ano na po ang pinakahuling update sa investigasyon ninyo sa nangyaring grass fire dyan sa Mount Binatac? Ito po ba ay sinadya o dahil lang talaga sa matinding init ng panahon, ma'am? Isa na rin po sa naging dahilan po ng ating sunog ngayon dito po sa Mount Binatac ay yun pong ating kalagayan po ng ating panahon na tayo ay tag-init. Subalit po ngayon po ay hindi pa po natin masasabi kung ano po talagang pinagmulan po o ano po ba sinadya ba po o hindi dahil po ito po ay iniimbestigahan pa po ng ating mga investigator po. So sa ngayon po ay ang update po natin sa kalagayan po ng sunog natin ay confined na po, under control na ang sunog. Actually po andito po kami ngayon sa mismong scene po, kasama po namin ang iba't ibang ahensya. Bali po hindi na po kasi ito naaabot ng ating fire truck. So kami po ay mano-mano na po na pumunta dito kasama po ng ibang ahensya ng LGU, ng barangay po, ng ating Philippine Army at kasama po ang mga komunidad po para po apulahin po ito gamit po ang aming mga panghampas, sprayer at ano bang posible po naming kagamitan po na panlinis po ng paligid dito po sa itaas po mismo ng Mount Binatac, sir. Ma'am, anong oras po natin inaasahan na maidedeklara yung fire out dito sa grass fire na ito? Sa ngayon po, itong last na lang po ang aming inaantabayan ngayon at medyo malaki-laki pa rin po siya, sir. So siguro po by 7 p.m. kakaya na po namin for fire out na po. Ma'am, gaano po kalayo doon sa mga bahay ang pinangyarihan ng grass fire? May nadamay po bang mga sakahan o taniman na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente, ma'am? Sa ngayon po, ang kasalukuyang sunog po ngayon, sir, ay nandito na sa kabilang, bali may mga bundok, mga kasi po ito grupo ng bundok. So ngayon po, dito sa last part ng bundok na po siya naka-situate. Malayo naman po siya sa kabayan, mga 500 meters po sa baba. And then sa taniman po, wala din po ganong taniman dito, sir. Ma'am, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa local government unit para sa mga pwedeng gawing measure o paghahanda para maiwasan na po sa mga susunod ang ganitong grass fire po, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Coordinated po kami sa LGU, sir. Actually, kasama po namin ang LGU po dito ngayon sa itaas ng bundok po. Kasama po namin ang aming municipal mayor, Bong Walter Marquez po, sa aming kaganapan po ngayon. Simula po kami kaninang hapon pa po hanggang ngayon po. Kasulukuyan po kaming nandito pa rin po sa Mount Binatac. So, target po namin ngayon, sir, na sana ay fire out na namin po ito. Sa gamit lang po ng makakayang kagamitang improvise na lang po sa bawat hensyang meron pong mga logistical equipment. So sa ngayon po kasi ang meron lang kami mga sprayer, mga kalaykay na pwede pong panlinis po sa paligid mismo po ng apoy. Ma'am, doon po sa mga residente na malapit po ang mga bahay sa mga pwedeng pagsimulan ng grass fire sa bundok, ano po ang maipapayo natin para sa kanilang kaligtasan po, ma'am? So sa ngayon po, sa lagay po ng panahon po natin ngayon, in-advise po talaga natin na kung maaari po ay wag po tayong magsusunog kahit masura lang po kasi posible po itong mapagmulan ng sunog. At sa pa po, linisan po natin ang paligid ng ating tahanan kasi isa rin po ito sa naging cause ng sunog. Kung ito'y masukal po, madali po itong masunog kung sakaling magkaroon po ng hindi natin inaasahang aksidente po. Mas madali pa po sa sunog ang ating tahanan o ating paligid kapag ito'y may mga tuyong dahon po sa paligid. Alright, maraming salamat po Fire Officer 2 Maria Edisa Reyes, Ground Commander ng Bureau of Fire Protection sa Sablayan Occidental, Mindoro. Magandang gabi po, ma'am.